Good morning sa inyo lahat. Nandito tayo sa Sunog Apog Pumping Station. Kaya tayo nandito para makita kung talagang naayos na. Dahil mula nung in-inaugurate ito, binuksan ito, noong 2020, ay ni minsan hindi gumana ito. It has never worked at all for 6 years. So, tinrabaho natin ito mula nung November. Sinimula nung November. Ngayon, pwede na pinalitan yung mga electrical equipment, lininis lahat ng mga tubo, nag-desiltation sila doon sa ilog, pati rito sa loob, para naman mabawasan yung basura. Dahil ang nangyari, madalas na mangyari, pag nabara ng basura yung bomba, siyempre, may ipit yun, nasusunog yung mga electrical equipment. Kaya pinaltan lahat at inayos ng mabuti para naman after 6 years, 2020 ito, inaugurate. After 6 years lang, naging maayos ulit. Naging maayos, never naging maayos ngayon. Ngayon lang naging maayos para umandar ulit. Ito, umaandar ito. Sinasabi nila sa akin, pag umandar ito, umaandar 5 minutes. Tapos barado na. Kaya merong kaunting problema sa pagka-design. Kaya inayos natin lahat. Kaya mabuti na lang dahil ang laki, lalo na itong area na ito sa likod ninyo. Itong area na ito, malalim yan eh. Kaya mabilis mabaha. Ngunit nung inon namin, yung isang bomba, isa pa lang yun eh, di ba? Out of the 3. 50% capacity pa. At yung isang bomba lang, at pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Siguro mga 1 foot, mga 12 inches ang binabana na kagad ng tubig. Wala pa yun, 1 pump at 50%. Kaya kahit malaki ang tubig, malaking maibabawas sa ating mga kababayan na kanilang dating nababahan na lugar. Kaya nandito si Mayor Isko. Ito si Mayor Isko dahil matagal na niyang dinireklamo ito at sinama natin para makita naman niya na naayos na. At tignan natin, pagdating ng tag-ulan, pag effective, dahil sa ating palagay, sa design niya ngayon, pwede na. Kaya mabuti, naayos natin, nagkakaproblema, rineklamo po ng tao, tinignan po natin, pinag-aralan natin, ngayon, naayos na po natin. Kaya yan ang naging progress dito sa Sunog Apog. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo. Malaking kagaanan sa buhay namin yun. Malaking tulong, sobrang malaking tulong po talaga. Kaya nagpapasalamat kami. Binigyang action na yung pumping station. Kasi hindi naman talaga mapipigilan ng kung talagang binabaha yung lugar mo. Ang lang, mabawasan nila na hindi na ganun kataas. Buti po ngayon gawa na yung pumping station, hindi na po kami babahain. Hindi na po kami makakaranas ng mga matitinding baha. Tulad nung nangyari po sa amin, nung di pa po gawa yung pumping station. Binaha po kami ng sobra, natutulog po kami mag-iinang. Maano na lang po namin, basa na yung likod namin, wala na po kami na iselbang gamit. Maraming salamat po kay Pangulong Bongbong sa mga tumulong po na maipagawa ang pumping station. Hindi na po kami sana bahain, wag na po kami sana masalanta ng sobra-sobra. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Pangulo, ang utos niya sa amin is pagganahin yung mga pumping station na hindi gumagana. At itong Sunog Apog ang isa sa mga pinakamatagal na hindi na gumagana. And kawawa yung mga kababayan natin dito. No? At yung galit nila, dahil nga dati, nung wala pa to, hanggang dito lang ang baha, nung natayo to, tapos hindi gumana, umabot hanggang bewang, hanggang dibdib yung baha. No? So, ano naman ang i-expect natin, di ba? Sa mga kababayan natin, yung galit nila, yung inis nila. So, kailangan talaga, yung mga ganitong klaseng mga project, ayusin naman ang tama, no? Gawin naman ang tama at siguraduhin na gumagana para naman matulungan yung mga kababayan natin dito na kada tag-ulan na lang, binabaha. So ngayon, gagana na, talagang nagtulungan tayo, gagana na yung 3 bomba ngayong araw na to. At nakipag-usap na rin ako kay Chairman Don, kay General Torre, na after nito, finally, matuturnover na natin sa MMDA. Kasi sa tagal ng panahon, 6 na taon,
hindi ito turnover sa MMDA kasi nga hindi gumagana. Ina-assure natin ang mga kababayan natin na tuloy-tuloy ang pag-maintain natin dito, paggana, at lahat gagawin namin para kahit papano maibsaan ang pagbaha dito. Kasama ng MMDA at ng City of Manila. So, tinrabaho natin ito mula nung November. Sinimula nung November. Ngayon, pwede na pinalitan yung mga electrical equipment, lininis lahat ng mga tubo, nag-desiltation sila doon sa ilog, pati rito sa loob, para naman mabawasan yung basura. Dahil ang nangyari, madalas na mangyari, pag nabara ng basura yung bomba, siyempre, may ipit yun, nasusunog yung mga electrical equipment. Kaya pinaltan lahat at inayos ng mabuti para naman after 6 years, 2020 ito inaugurate. After 6 years lang, naging maayos ulit. Kaya mabuti na lang dahil ang laki, lalo na itong area na ito sa likod ninyo. Itong area na ito, malalim yan eh. Kaya mabilis mabaha. Kaya nandito si Mayor Isko. Ito si Mayor Isko dahil matagal na niyang dinireklamo ito at sinama natin para makita naman niya na naayos na. At tignan natin pagdating ng tag-ulan, pag effective dahil sa ating palagay, sa design niya ngayon, pwede na. Kaya mabuti, naayos natin, nagkakaproblema, rineklamo po ng tao. Tinignan po natin, pinag-aralan natin, ngayon naayos na po natin.